At nang silang dalawa ay lumabas na sa Jushi Tower, mayroon naman silang nakasalubong na dalawang lalaki. Nagsalita ang isang lalaki kay Chu Ziyu na kung ano daw ba ang ginagawa dito ni Chu Ziyu ang Holy Sun. Nagtanong naman sa kanya si Chu Ziyu na kung sino naman daw ito. Agad din naman pinakilala ng isang lalaki ang kanyang kasama dahil siya daw ay nanggaling sa Yaoguang Holy Grounds. Siya ay si Xixingyu ang kanyang brother na ang Yaoguang Holy Sun. Agad din naman nagbigay ng paggalang si Chu Ziyu dahil ang nasa kanya palang harapan ngayon ay ang Yaoguang Holy Sun. Habang ang Yao si Holy Daughter naman ay tahimik lang na kanyang tinitingnan ang Yaoguang Holy Sun sa kanyang harapan. At nagsalita ang Yaoguang Holy Sun kay Miss Feng Yao ang Yao si Holy Daughter na mas lalo pa daw itong gumanda sa nakalipas na 2 taon. Hindi naman tumugon si Miss Feng Yao sa sinabi sa kanya ng Yaoguang Holy Sun. Napapaisip na lang ang Yaoguang Holy Sun na dinedma lang daw siya ng babae na ito. Nagtanong naman kay Miss Feng Yao ang Yaoguang Holy Sun na kung bakit daw ito pumunta dito. Nahihiya naman si Miss Feng Yao sa tanong sa kanya ni Xixingyu, at kanya na lang itong sinabihan na si Chu Ziyu ay sinamahan siya upang mamasyal dito sa Jushi Tower. Naging seryoso naman ang tingin ng Yaoguang Holy Sun kay Miss Feng Yao at hindi na lang ito nakapagsalita dahil sa labis na selos sa ating bida. Nagulat naman ang isang lalaki at kanyang sinigawan si Chu Ziyu dahil pangahas daw itong Taisu Holy Sun dahil naglakas pa daw ito na loob na dalhin sa marumi na lugar na ito ang Yao si Holy Daughter. Hindi daw ba ito natatakot na mapahiya ang kanyang sarili bilang isang Taisu Holy Sun? Kampante naman na sinabihan ni Chu Ziyu ang Yaoguang Holy Sun kung nagpapanik daw ba ito. Nanginginig naman sa kanyang kalooban ang Yaoguang Holy Sun sa sinabi sa kanya ni Chu Ziyu at kanya na lang pinipilit ang kanyang sarili na huminahon, sabay kanyang sinabihan si Chu Ziyu na hindi lang naman daw sila nagkaintindihan, siya daw ay si Xixingyu, ay marahil napipigilan pa rin niya ang kanyang pagkakalmado. At sabay kanyang sinabihan si Miss Feng Yao na mayroon daw silang pagtitipon bukas doon sa bagong lake, pwede daw ba itong sumama sa kanya. Tumugon naman sa kanya ang Yao si Holy Daughter na kung pupunta daw doon si Chu Ziyu ay pupunta din siya doon. Sumang-ayon naman ang Yaoguang Holy Sun sa sinabi sa kanya ni Miss Feng Yao at magpaalam na daw siya sa kanya sa gabi na ito. Pero makikita naman sa mukha ng Yaoguang Holy Sun na nanggagalaitin na ito sa galit. Maghintay lang daw ito sa kanya si Chu Ziyu, ipapakita daw niya sa kanya kung ano ang tunay niyang ugali pag muli silang magharap. Nagsalita naman si Miss Feng Yao kay Chu Ziyu habang nahihiya na unang beses pa daw niya itong makihalubilo sa mga lalaki at hindi daw siya sanay. Sabi naman ni Chu Ziyu sa kanya na kung ganoon ang sitwasyon, gusto daw ba niya na siya nalang humawak nitong responsibilidad na ito. Nagulat naman si Miss Feng Yao sa mungkahi sa kanya ni Chu Ziyu. Sabay kanya itong sinabihan na mukhang mas masungit pa daw ang ating bida kumpara doon sa Yaoguang Holy Sun, dahil daw ba ito sa kanya, o baka nagselos ito sa Yaoguang Holy Sun. Agad naman hinawakan ni Chu Ziyu ang ulo ni Miss Feng Yao at kanya itong tinanong na kung may lagnat daw ba ito dahil bakit daw ba ito nagsalita ng kakaiba ngayon. Si Miss Feng Yao naman ay halos pumutok na ang kanyang buong katawan dahil sa labis na hiya sa ating manyakol na bida. At tanong pa niya kay Chu Ziyu na kung kailan daw ba tatanggapin ng Holy Sun ang kanyang pagmamahal sa kanya. Ngiting sabi naman ni Chu Ziyu sa kanya na kapag natapos na daw niya mabuo ang kanyang sarili, ito ay magiging natural na lang sa kanilang dalawa. Nagulat naman si Miss Feng Yao sa mga binitawan na salita sa kanya ni Chu Ziyu. At sabay tumalikod si Chu Ziyu dahil kailangan na daw nilang dalawa na bumalik doon sa embassy. Nagtanong naman si Miss Feng Yao kay Chu Ziyu na kung ano na daw ang plano nito sa susunod na araw. Ayaw naman ni Chu Ziyu dahil wala pa naman daw siyang naisip kung ano ang kanyang gagawin, syempre mag-cultivate na lang siya. At lumipas na nga ang 20 na araw, makikita si Chu Ziyu na lumabas na sa kanyang silid sa Taisu Embassy, at kanya na lang nasabi na ang kanya daw pagkonsumo ay medyo nakakatakot, kinakailangan daw niya ng iilang mga spiritual crystal, o dapat daw ba siyang pumunta doon sa Tianyuanlong City upang pumatay ng iilang mga halimaw. Maari daw siyang mangolekta at mag-produce ng mga spiritual na crystal sa loob ng sikat ng araw doon. Nagsalita naman ang isang babae kay Chu Ziyu na ang Yun Xia Peak Master daw ay bumalik dito noong nakaraan na 3 araw. Nagulat naman si Chu Ziyu dahil talagang bumalik ang kanyang master dito sa Shangjing City. Sabi pa ng babae kay Chu Ziyu na dahil ang Holy Sun daw ay kasalukuyan pa rin nag-close cultivation kaya hindi na lang niya siya pinuntahan upang iulat sa kanya na dumating ang Yun Xia Peak Master. Sumagot naman sa kanya si Chu Ziyu na kanya daw naiintindihan ang lahat. At sa ilang sandali makikita si Chu Ziyu sa Taisu Embassy sa Clock Tower at makikita din si Meng Dai na kakarating pa lang sa lugar. Nagsalita si Chu Ziyu kay Meng Dai na kung bakit daw ito naparito, dapat hindi na lang daw ito pumunta dito.
Ayon naman ni Meng Dai na kung bakit hindi naman siya pupunta dito, natatakot daw ba ito sa kanya na baka kanya siyang patayin. Hindi naman tumugon si Chu Ziyu sa sinabi sa kanya ni Meng Dai, pero sa kanyang isip-isip na maganda pa rin daw itong kanyang master, ngunit malaki ang pinayat ng kanyang katawan. Sabi pa ni Chu Ziyu kay Meng Dai na hindi daw siya tumututol kapag ang kanyang master ay kikilos laban sa kanya, at nag-aalala lang daw siya na kung masama pa rin ang pakiramdam ng kanyang master ngayon, dahil kapag ang kanyang master ay nalaman niya na masama pa rin ang kanyang pakiramdam, parang masama na din ang kanyang pakiramdam. Hindi naman naniwala si Meng Dai sa mga binitawan na salita sa kanya ni Chu Ziyu na masama ang kanyang pakiramdam, at sa kanya naman isip-isip na kung ano daw ba itong romantiko na pinagsasabi sa kanya nitong kanyang manyakol na disciple. At agad na hinawakan ni Chu Ziyu ang balikat ni Meng Dai dahil syempre magiging masama ang kanyang pakiramdam kapag masama ang pakiramdam ng kanyang minamahal, sabay niyakap ng mahigpit ni Chu Ziyu si Meng Dai, at si Meng Dai naman ay walang nagawa kung hindi banggitin ang manyakol na disciple. Sabi pa ng ating manyakol na bida sa kanya na masyado daw niyang namiss ang kanyang minamahal, sabay hawak ng mahigpit sa puwit ni Meng Dai. Nagsalita naman si Meng Dai kay Chu Ziyu na hindi daw niya siya na-miss, bagkus gusto lang daw niya siyang pagpira-pirasuhin, pero halata naman sa mukha ni Meng Dai na masyado din niyang na-miss ang ating manyakol na bida. At hinawakan ng ating manyakol na bida ang mukha ni Meng Dai at kanyang binanggit ang salitang master, tugon naman sa kanya ni Meng Dai habang namumula ang kanyang mukha na sa susunod huwag daw niya siyang tawagin na master. At hindi na nga napigilan ng ating manyakol na bida at kanyang hinalikan si Meng Dai. Si Meng Dai naman ay nanlaki ang kanyang mga mata sa biglaan na paghalik sa kanya ni Chu Ziyu. Sigaw sabi pa ni Meng Dai kay Chu Ziyu na bitawan na daw niya siya. Hindi naman nakinig si Chu Ziyu sa sinabi sa kanya bagkus hinigpitan pa niya ang pagkahawak sa katawan nito. At napapaisip na lang si Meng Dai na hindi daw ito maari, dahil parang hindi na daw siya makakatakas sa kamay ng kanyang manyakol na disciple sa kanyang buong buhay. Sabi pa ni Chu Ziyu kay Meng Dai habang nakayakap pa rin ito, na ang kanya daw master ay nawala ng ilang araw, dahil doon ang kanyang teknik ay bahagyang kinakalawang, bakit hindi na lang daw niya siya bigyan ngayon ng isang lesson. At sa ilang sandali makikita si Meng Dai na napaungol at labis nga nasarapan sa kanilang ginagawa sa kwarto ni Chu Ziyu, at halos hindi na mahiwalay ang kanilang katawan dalawa dahil siguro na-miss nila ang isa't isa sa ilang araw na hindi nagkikita at nagpapansinan sa mga nangyari noong nakaraan sa kanilang dalawa, kung kaya sinusulit nila ang mga oras na ito. Ngunit wala silang kaalam-alam sa kanila palang itaas ay nanunood lang sa kanilang dalawa si Luo Qingyu na para bang walang nangyari sa kanyang paligid. Nasabi na lang ni Luo Qingyu na itong si Chu Ziyu daw ay sanay sa ganitong gawain, at nakuha niya sa kanyang mga kamay ang kanyang master sa ilan lang niya na salita, ito daw ay isang kahanga-hanga. Ngunit siya ay nabigla dahil mayroon siyang napagtanto na ang babae pala na kasama ngayon ni Chu Ziyu ay malaki ang agwat ng kanilang mga edad, sa tingin daw niya pwede din siyang tikman ni Chu Ziyu. At makikita sa mukha ni Luo Qingyu na naglalaway na dahil hindi na makapaghintay na kanyang matikman ang ating manyakol na bida, ano daw ba kaya ang kanyang unang gagawin para makuha niya si Chu Ziyu. At sa ilang sandali natapos na sila sa kanilang matindi na bakbakan sa kama at halata sa kanilang mukha na masyado silang napagod sa kanilang ginagawang dalawa at napapikit na lang silang dalawa sa kanilang mga mata. At nagsalita si Meng Dai kay Chu Ziyu na alisin daw niya ang kanyang mabigat na braso sa kanyang malaking pakwan dahil masyado daw itong mabigat. Hindi naman nakinig si Chu Ziyu sa sinabi sa kanya ni Meng Dai bagkus kanya pang hinigpitan ang pagyakap sa kanya. At napatingin na lang si Meng Dai sa mukha ng kanyang minamahal na si Chu Ziyu. Sabi pa ni Meng Dai kay Chu Ziyu na tinatrato lang daw ba niya siya ng ganito, dahil kanya lang siyang sinasamantala sa ganitong sitwasyon. Sumagot naman sa kanya si Chu Ziyu na paano naman daw niya siya gagamitin, hindi naman nakasalita si Meng Dai sa tugon sa kanya ni Chu Ziyu. At sabay hinalikan ni Chu Ziyu ang kamay ng kanyang minamahal na si Meng Dai. Nainis naman si Meng Dai sa biglaan na paghalik ni Chu Ziyu sa kanyang kamay, dahil hindi daw niya gusto ang kanyang pagmamahal dahil isa siyang manyakol na disciple. Samantalang napasabi naman si Luo Qingyu na hindi na daw masama ang ginawa ni Chu Ziyu, ang tao daw talaga na yon ay isang habulin ng mga babae, at ngayon kailangan na daw niyang umalis dito sa lugar. At matapos makapagbihis ng damit ng dalawa makikita si Chu Ziyu na kanyang pinagsisilbihan ng tsaa ang kanyang minamahal na si Meng Dai. Sabi pa ni Chu Ziyu na ang cultivation daw ng kanyang master ay nag-improve ng sobra, ngunit kailangan pa rin daw mag-breakthrough ng kanyang master patungo sa 5th stage of Great Saint, kaya daw ba ito pumunta dito dahil na-miss niya siya.
Sumagot naman sa kanya si Meng Dai na masyado lang daw siyang maraming iniisip para sabihin sa kanya ang ganoon na mga salita, mayroon lang naman siyang misyon na umalis doon sa Holy Ground sa panahon na ito. At naniniwala daw siya nga narinig na niya ang patungkol sa Dao Secret Technique, doon sa Center State sa lihim na kaharian, dahil ang Legendary 9 Secret Technique ay nahukay sa kasagsagan ng pag-ihip ng hangin sa kabuuan ng Tianqiong Continent, at hindi lang ang puwersa ng tao ang kumilos, pati na rin ang puwersa ng mga demonyo ay kumilos na doon. Napapaisip naman si Chu Ziyu na kanyang sinabihan si Meng Dai na maari daw ba na pati ang Taisu Holy Ground ay nais din lumahok para dito. Ayon naman ni Meng Dai na baka ang mga Saint King level cultivator ay gumawa ng aksyon para dito. Ang mga bagay daw na ito ay lubhang nakakakaba dahil ang Holy Master ay hindi pa gumaling ang kanyang malaking pinsala. Ang mga tao ay medyo dehado laban sa mga halimaw, mapipilitan daw silang mga tao na makipagkompromiso, sabi naman ni Chu Ziyu kay Meng Dai na ibig daw nitong sabihin na pupunta ang mga halimaw doon sa Huang Mountain kasama ang mga tao. Napapaisip naman si Chu Ziyu na ang kanya daw kasalukuyan na level sa kanyang cultivation ngayon ay nasa Dao Palace stage lang, talagang mahihirapan siyang sumali sa labanan ng mga tao at mga halimaw na Great Saints para makuha ang Dao Secret Technique. Sabi pa ni Meng Dai kay Chu Ziyu na talagang gagawin nila ang lahat upang makuha lang nila ang 9 Secret Technique, at dagdag pa ni Meng Dai na narinig daw niya kay Elder Mo na si Luo Qingyu ay isang pseudo-emperor. Sumagot naman sa kanya si Chu Ziyu na totoo daw na isa siyang pseudo-emperor, ngunit pinipigilan ng kalangitan ang kanyang totoong cultivation, at matatawag na lang siya ngayon na halfway upang maging pseudo-emperor. Agad naman humiling si Meng Dai kay Chu Ziyu na kapag ang mga halimaw ay sumalakay sa Taisu Holy Ground pwede daw ba niyang hilingin kay Luo Qingyu na tulungan niya sila. Sa isip-isip naman ni Meng Dai na kailangan daw niya siyang sabihan na tulungan nila sila dahil para naman ito sa kaligtasan ng buong sangkatauhan, at kung ang pseudo-emperor ay tutulong sa kanila, malulutas na daw ang kanilang malaking krisis. Tumugon naman si Chu Ziyu kay Meng Dai na huwag na daw itong mag-alala dahil pinapangako sa kanya ni Luo Qingyu na isang beses siyang kikilos kapag kinakailangan niya ang kanyang tulong. Nagsalita naman si Meng Dai kay Chu Ziyu na dahil mayroon na naman daw siyang Sister Luo ibig sabihin mayroon na naman na dagdag sa kanyang mga babae. Sumagot naman sa kanya si Chu Ziyu na kanya lang naman daw sister si Luo Qingyu, ang kanya pa rin master ang nag-iisa niyang babae sa kanyang buong buhay. Hindi naman naniwala si Meng Dai sa binitawan na salita ni Chu Ziyu dahil masyado daw itong sinungaling. Sabi naman ni Meng Dai kay Chu Ziyu na ang tao daw na nasa kalahati ng daanan upang maging isang pseudo-emperor ay kayang sugpuin ng isang pick ng Saint Lord gamit ang kanyang emperor armaments. Nakangiti naman na sinabihan ni Chu Ziyu si Meng Dai na pwede daw silang magpahiram ng Taisu Tower para sa kanyang sister Luo, gamit ang ganoon na cultivation kaya na daw nilang labanan kahit ano pa man ang mga kalaban sa pamamagitan ng isang emperor armaments. Humanga naman si Meng Dai sa talino ni Chu Ziyu dahil pwede daw nilang isaalang-alang ang ganoon, sabi pa ni Chu Ziyu na sa ganoon daw siya umaasa kapag mayroong mga halimaw na sumalakay sa kanila, kinakailangan daw nila yon na itanim, dahil baka mapatay pa sila ng mga halimaw na mga Saint Lord. Natuwa naman si Meng Dai sa mga plano ng kanyang minamahal na si Chu Ziyu at agad niyang kinurot ang pisngi nito, at kanya itong sinabihan na sabihin daw niya sa kanya kung ano pa ang kanyang iba pang mga plano. Nagsalita naman sa kanya si Chu Ziyu na ilapit daw niya ang kanyang tainga sa kanya dahil kanya itong sasabihin sa kanya kung ano pa ang kanyang mga pinaplano. At sinabi na nga ni Chu Ziyu ang lahat niyang mga plano kay Meng Dai pero syempre hindi pa natin alam ang mga plano ni Chu Ziyu dahil ipinakita lang itong gusali ng Taisu Embassy Tower Clock. At sa ilang sandali nagsalita si Meng Dai kay Chu Ziyu na sa ganoon daw na paraan kinakailangan nilang kunin ang Dao Secret Technique. Tumugon naman si Chu Ziyu na syempre dahil yun daw ang pinaka-perpektong sitwasyon para makuha nila ang Dao Secret Technique, ngunit kapag hindi nila nakuha sa ganoon na paraan ang Dao Secret Technique may iba pa daw siyang paraan para kanilang makuha ang Dao Secret Technique. At ipinaliwanag na nga ni Chu Ziyu ang isa pa niya na paraan. Ayon pa niya kung kanila daw isiwalat ang kahina-hinalang tao na umubos sa Ouyang family doon sa East. Iyon ay ang Taisu Holy Sun, ang mga halimaw ay hindi na lang uupo at manunood. Hindi naman pumayag si Meng Dai sa plano ni Chu Ziyu dahil ang lahat daw na kanilang kalaban na nandoon ay kanyang magiging kalaban, at nakita na daw ba niya ang katapusan ng Yaoguang Holy Sun. Sabi naman ni Chu Ziyu sa kanya na kapag naharap lang naman daw sila sa mahirap na sitwasyon kanyang gagawin ang ganoon na plano, pero huwag daw itong mag-alala dahil mayroon pa naman siyang iba pang mga plano.
At dagdag pa ni Chu Ziyu kay Meng Dai na ang kanila daw pagpunta doon sa Central State ay masyadong delikado kaya sumama daw ito sa kanya. Dahil kanyang ituturo sa kanya ang Z-Secret Technique, magagamit daw niya ito kapag mayroong masamang mangyari. Sumagot naman sa kanya si Meng Dai na talaga daw bang kanyang ituturo sa kanya ang ganoon na teknik. Agad naman hinalikan ni Chu Ziyu ang pisngi ni Meng Dai dahil syempre kanya daw itong ituturo sa kanya dahil siya ang kanyang pinakaminamahal na master sa kanyang buong buhay. Si Meng Dai naman ay natulala at kinikilig sa mga salita sa kanya ng ating manyakol na bida. At agad niyang sinampal si Chu Ziyu dahil marunong lang naman daw itong magsalita ng mga matatamis na salita sa kanya. Nagsalita naman sa kanya si Chu Ziyu na ang 9 Secret Technique daw ay lubhang espesyal. At ang kanyang kasalukuyan na cultivation ngayon ay masyado pang mababa, at hindi din niya mailalabas ang totoong espesyalidad nitong teknik, kung kaya kinakailangan daw niyang sumama sa kanya papasok sa kanyang Dao Palace sa pamamagitan ng kanyang kaluluwa at kanyang ituturo doon ang Z-Secret Technique. Hindi naman nakasalita si Meng Dai sa mga sinabi sa kanya ni Chu Ziyu at mas lalo pa itong na-in-love sa ating manyakol na bida. Sa ilang sandali makikita silang dalawa na nasa loob na ng Dao Palace ni Chu Ziyu. Sabi pa ni Chu Ziyu kay Meng Dai na simula na daw nila ang kanilang gagawin dito. Hindi naman tumugon si Meng Dai sa sinabi sa kanya ni Chu Ziyu. At lumipas ang isang oras makikita si Chu Ziyu na kanyang itinuro kay Meng Dai ang Z-Secret Technique. Sabi pa ni Chu Ziyu sa kanya na huwag daw siyang magmadali, dahan-dahanin lang daw niya. Sumagot naman sa kanya si Meng Dai na kahit kalahati pa daw ang kanyang natutunan nitong Z-Secret Technique, matatawag na daw niya ang epekto nito ay isang invincible, at dagdag pa niya na kailangan na daw nilang umalis dito sa kanyang Dao Palace. At nang papaalis na sila sa loob ng Dao Palace, nagtanong naman si Chu Ziyu kay Meng Dai na kung ano daw ba ang sa tingin niya sa environment dito sa kanyang Dao Palace. Ayon naman ni Meng Dai na hindi na daw ito masama. At nilambing na naman ni Chu Ziyu si Meng Dai, sabi pa niya na hindi na daw nila sasayangin ang magandang gabi na ito, gawin na daw nilang dalawa dito ang kanilang madalas na ginagawa. Pakipot naman si Meng Dai habang namumula ang kanyang mukha na kanyang sinabihan si Chu Ziyu na bitawan daw niya siya. Wala naman sinayang na oras si Chu Ziyu at agad niyang pinahiga si Meng Dai upang kanya na naman itong tuhugin. Natulala na lang si Meng Dai na kanyang sinabihan si Chu Ziyu na itigil daw niya ang kanyang ginagawa sa kanya. At lumipas ang 2 oras, makikita ang dalawa nga natapos na sa kanilang matinding bakbakan, at sila ay labis na nasarapan sa kanilang ginawa. Sa isip-isip naman ni Meng Dai na natapos daw sila sa kanilang ginagawa ng 2 oras, ito daw ay katumbas ng 100 na taon na pagsisikap sa pag-unawa ng mga tuntunin ng Heaven and Earth. Nabigla naman si Chu dahil kakaiba ang ikinikilos ni Meng Dai at kanya itong tinanong kung ano daw ba ang nangyari sa kanya. Sabi naman ni Meng Dai sa kanya na mag-breakthrough na naman daw siya sa pangalawa na pagkakataon. Ngiting sabi pa ni Meng Dai kay Chu Ziyu na maghahanda daw muna siya upang kanyang malagpasan ang kanyang kakaharapin na trial, pag-usapan na lang daw nila itong ganitong usapin sa susunod. Sa isip-isip naman ni Chu Ziyu na ang pakikipagtalik pala dito sa loob ng kanyang Dao Palace ay masyadong makapangyarihan at epektibo. At lumipas na nga ang 3 araw, makikita ang isang malaking flying boat na lumilipad sa himpapawid ng Shangjing City. Nabigla naman ang mga maraming mamamayan sa Shangjing City, dahil ang flying boat daw na ito ay nanggaling sa Taisu Holy Ground. Ano daw ba ang nangyari upang magsanhi ng ganoon na kaguluhan? Nagsalita naman ng isang lalaki sa kanyang kasama na kung hindi daw ba niya alam na mayroong isang lihim na kaharian na nahukay doon sa Chihuang Mountain, at ito daw ay mayroon kaugnayan sa Z-Secret Technique. Sumagot naman ang isang lalaki na naiintindihan na daw niya kung bakit ganito ang galaw ngayon ng Taisu Holy Ground. At makikita sa Taisu Embassy na dumating na ang mga cultivator na nanggaling sa Taisu Holy Ground. At nang nasa harapan na sila ni Chu Ziyu ay agad naman nilang binabati ang Taisu Holy Sun. Sabi naman sa kanila ni Chu Ziyu na sila daw lahat ay naglakbay ng malayo, pakiusap daw pumasok sila sa silid na kanyang hinanda para sa kanila. Agad naman na hinawakan ni Liu Zhu ang balikat ni Chu Ziyu, saad pa niya kay Chu Ziyu na matagal na daw silang hindi nagkita simula noong huli silang nagkita at napansin daw niya na ang kanyang cultivation ay mas lalo pang umunlad, siya daw talaga ay isang tunay na biyaya ng Taisu Holy Ground. Sumagot naman sa kanya si Chu Ziyu habang nakangiti na masyado naman daw mataas ang papuri sa kanya ng Tianjian Peak Master. At nagsalita si Chu Ziyu kay Ye Fan na matagal na daw silang hindi nagkita ng kanyang brother Ye. Agad naman nagbigay ng paggalang si Ye Fan kay Chu Ziyu dahil masyado naman daw formal na tawagin siya ng brother ng Holy Sun, pwede naman daw niya siyang tawagin sa kanya na lang pangalan.
Sumagot naman sa kanya si Chu Ziyu na huwag daw itong mahihiya sa kanya kung ano ang tawag niya sa kanya noong nakaraan ay ganoon din ang kanyang itatawag sa kanya ngayon. Samantalang makikita naman si Liu Zhu na napalingon sa kanyang likod dahil tinawag siya ni Meng Dai at kanya siyang sinabihan na mas mabuti daw na layuan niya ang kanyang disciple. Inis naman na sinabihan ni Liu Zhu si Meng Dai na kaya daw ba naglakas ito na pagsabihan siya ng ganito dahil tumaas na naman ang kanyang cultivation. Sumagot naman sa kanya si Meng Dai na kaya daw niyang gawin ang lahat na kanyang gusto. At ano din daw ang maaari niyang gawin tungkol dito, ang hanapin ang kanyang disciple para sa isang pribadong sesyon sa gabi upang manginis. At dagdag pa ni Meng Dai habang naiinis kay Liu Zhu na wala daw itong hiya. At makikita ang dalawa na mayroong masamang tingin sa isa't isa na para bang gusto ng magpatayan. Sabi pa ni Liu Zhu kay Meng Dai na siya naman daw itong walang hiya matapos niyang pinatay ang kanyang ama para lamang sa isang kayamanan. Ayon naman ni Meng Dai na ang Pickmaster daw noon na si Liu na isang divine stage, ay sumalakay sa mga demonyo noong panahon na yon at kanyang hinihiling na patayin niya siya kapag siya ay naposes ng isang demonyo. Sumagot naman sa kanya si Liu Zhu na ang ganito lang daw ba na palusot ang kanyang kayang sabihin sa kanya, pwede daw ba na kanya itong palitan pagkalipas ng ilang taon.